Nang dahan-daang matuno ang Tier 4 na Spirit Gathering Pill sa loob ng kanyang katawan, agad na naramdaman ng bida ang bagsik ng epekto nito. Isang malambot na berdeng enerhiya ang dahan-daang gumapang sa kanyang mga ugat, at sa bawat paghinga niya habang nakapikit, unti-unting napapawi ang matinding pagod na tila gumaan ang kanyang buong pagkatao. Napalitan ng isang napakakomportableng pakiramdam ang kanyang katawan habang ang kanyang isipan naman ay lumino, na para bang mas naging matalas ang kanyang pakiramdam sa bawat detalye ng paligid. Pagdilat ng kanyang mga mata, agad niyang sinuri ang kanyang status at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Umakyat ang kanyang spiritual power sa 50.5, isang pagtalo ng halos 24 na puntos mula sa dati. Dito niya lubos na napagtanto ang pambihirang lakas ng iniinom na tableta. Sa mabilis na pagkukwenta, taglay na niya ngayon ang 50.5 na spiritual power at 470 na martial value, na naglalagay sa kanya sa 99.5% ng kanyang pagsasanay. Isang kakarampot na 0.5% na lang ang kulang niya. 5 puntos na lamang ng martial value ang kailangan niya para makatungtong sa susunod na antas, kaya isang ferocious beast na lang ang kailangan niyang paslangin. Ngunit dahil malalim na ang gabi, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpalipos muna ng oras at hintayin ang pagsikat ng araw. Ipinasya niyang gamitin ang gabing iyon upang makapagpahinga at ihanda ang sarili sa kinabukasan. Samantala, sa loob ng training camp warehouse, abala sa pagtitipon ang mga martial artist. Sa gitna ng ingay, isang malaking lalaki ang bumaling kay Bu Jingfeng at nagtatakang nagtanong kung bakit ito naruroon gayong hindi naman ito kabilang sa Martial University. Sinegundahan pa ito ng isa pang kasama na tila minamaliit si Bu Jingfeng, nagtatanong kung bakit pilit nitong isinisiksik ang sarili sa hanay ng mga henyong tulad nila. Hindi nakapagpigil si Bu Jingfeng at galit na bumweltang anong klaseng mga henyo ba ang ipinagmamalaki nila. Para sa kanya, kung nasa high school pa lamang siya ay hindi man lang magiging karapat-dapat na sparring partner ang mga ito. Hindi rin nagpatalo ang matabang martial artist at ipinagyabang na ang kanyang trainee na si Wang Tiantuo ay may vitality na umabot na sa 340. Dahil dito, tinawanan lamang ng grupo si Bu Jingfeng habang ipinapakita rin ng iba ang kani-kanilang mga pambato. Ang isa ay may trainee na lagpas sa 300 ang lakas, habang ang isa naman ay may hawak pang isang spirit master. Napakunot noon na lamang si Bu Jingfeng at naitanong sa sarili kung bakit tila napakalalakas ng mga hawak nilang estudyante. Nang tingnan niya ang sariling dokumento, napaungol siya sa inis nang makitang ang trainee niya ay nasa tier 1 initial stage pa lamang at may hamak na 123 vitality. Nagtaka rin ang tatlong martial artist kung bakit napunta sa isang tulad ni Bu Jingfeng ang ganoong kainang trainee, gayong siya ang pinakamalakas sa kanila. Hindi nila lubos maisip kung bakit ang isang tier 1 initial stage lang ang itatapat sa kanya. Naitanong tuloy nila kung nagkamali ba si Grandmaster Qin sa pagpili. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Grandmaster Qin na nagpahinto sa kanilang usapan, mariing sinabing walang mali sa kanyang naging desisyon. Gayunpaman, hindi pa rin kontento si Bu Jingfeng at nagreklamo na tila minamaliit ang kanyang kakayahan dahil sa kahinaan ng kanyang magiging kalaban. Dito na nagpaliwanag si Grandmaster Qin at iginiit na hindi basta-basta ang bida. Ayon sa kanya, ang combat power nito ay sapat na para makipagsabayan sa isang tier 1 high stage. Nabahala ang tatlo sa narinig dahil tila isang halimaw ang inilalarawan ni Grandmaster Qin. Paanong ang 123 vitality ay makakatapat sa isang high stage na mandirigma? Sinabi ni Grandmaster Qin na may mga impormasyong classified na hindi nakasulat sa file, at malalaman lamang nila ang katotohanan kapag aktwal na itong nakaharap. Napabuntong hininga na lamang si Bu Jingfeng, na iniisip na ang kanyang sariling vitality ay nasa 500 na at malapit na siyang maging tier 2 martial artist, ngunit isang bata lang pala ang ipakakalaban sa kanya. Dahil sa daldal nito, hindi na nakatiis si Grandmaster Qin at binitukan siya, sabay bulyo na sumunod na lang sa utos at huwag ng maraming tanong. Inutusan pa siya nito na ibigay ang lahat ng lakas at talunin ang bida hanggang sa magduda ito sa sariling kakayahan. Nagtatakang nagtanong si Bu Jingfeng kung may personal bang galit ang matanda sa trainee na iyon, at kung mananagot ba siya sakaling mapilayan o mapatay niya ang kalaban.
Isang nakakatakot na ngiti ang isinagot ni Grandmaster Qin at sinabing walang problema kahit bugbugin niya ito hanggang mamatay dahil bibigyan pa siya ng gantimpala. Nakaramdam ng kilabot si Bu Jingfeng sa ngiti ng matanda at bahagyang naawa sa bata bago tuluyang sumigaw si Grandmaster Qin upang hudyatan ang simulan ng kanilang operasyon. Sa isang iglap, nabulabog ang katahimikan ng gabi nang sumunod sa utos ni Grandmaster Qin ang mga martial artist at sabay-sabay na sumugod. Nagsimulang umalangaw ang sigawan ng mga estudyante sa buong paligid dahil sa biglaang pagsalakay. Ang ilan ay natatarantang nakiusap pa na payagan silang makapagbihis muna, ngunit walang huminto sa pag-atake. Sa loob ng kanyang silid, nagising ang bida dahil sa ingay sa labas. Pero bago pa man siya tuluyang makabangon, isang malakas na pag-atake ang humiwas sa kanyang pintuan. Si Bu Jingfeng iyon. Sa isang iglap, winasiwas nito ang nagliliwanag na espada upang tuluyang wasakin ang harang at walang pag-aatubiling dinaluhong ang bida sa loob mismo ng kanyang higan. Mabilis na tumalon palayo ang bida upang umiwas. Habang dumidistansya, pumasok sa isip niya ang mga kwento tungkol sa All Heaven 10,000 race na madalas dumukot ng mga henyong tao upang pahiniin ang sangkatauhan. Inisip niya na baka ito na ang mga grupong iyon. Agad niyang hinablot ang kanyang sibat, handang makipagpatayan kahit hindi pa niya batid ang tunay na lakas ng kalaban. Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, muling kumilos si Bu Jingfeng. Nababalutan ng nakalululang lilang enerhiya, tumalon ito ng mataas para sa isang mapanirang atake. Doon napagtanto ng bida na isang high-stage martial artist ang kanyang kaharap, ngunit batid niyang hindi ito mula sa kaaway na lahi. Sa halip na matakot, sumilay ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Saktong-sakto ito sa kanyang kailangan. Kapag nag-api niya ang lalaking ito, makukuha niya ang huling 5 puntos ng martial value para tuluyan ng maging isang ganap na Spirit Master. Hindi siya umurong. Sa gulat ni Bu Jingfeng, sa halip na magtago ay sinalubong pa ng bida ang kanyang bagsik. Napamura sa isip si Bu Jingfeng at naitanong kung nababaliw na ba ang batang ito na hamak na tier 1 initial stage lamang. Nagpangabot ang kanilang mga sandata at isang nakabubulag na liwanag ang sumabog sa silid. Sa tindi ng puwersang naramdaman ni Bu Jingfeng, doon niya napatunayan na hindi nagbibiro si Grandmaster Qin. Ang lakas ng batang ito ay tunay na kayang makipagsabayan sa isang high stage na mandirigma. Lalong nagliyab ang namumulang enerhiya sa paligid ng bida habang idinidiin ang kanyang sibat. Sa isang malakas na sigaw, buong lakas niyang itinulak ang kalaban hanggang sa mapa-atres si Bu Jingfeng. Napilitang itusok ni Bu Jingfeng ang kanyang espada sa sahig upang hindi tuluyang tumalsik. Doon siya natauhan. Maling-mali ang kanyang unang paghusga. Marami na siyang nakalaban sa antas na ito, pero ang bida ay ibang klase, isa itong tunay na halimaw. Muling binunot ni Bu Jingfeng ang kanyang espada na ngayon ay nagliliyab na sa lilang apoy. Iginiit niya na ang laban ay hindi lamang tungkol sa lakas bago lalong pinalakas ang apoy sa kanyang sandata. Napagtanto ng bida na ito ang unang pagkakataon na makakakita siya ng isang fire attribute martial art. Bilang tugon, ipinaluwal niya ang gintong kidlat sa dulo ng kanyang sibat. Muling sumugod si Bu Jingfeng at nagpakawala ng isang malakas na shockwave. Itinaas niya ang kanyang espada para sa Flame Slash, isang makapangyarihang B-rank martial art. Sinalubong ito ng bida gamit ang kidlat sa kanyang sibat. Ramdam niya na mas mabagsik ang atakeng ito kaysa sa Void Breaking Finger, pero nanatili siyang matatag. Ang kanilang banggaan ay lumikha ng isang napakalakas na pagsabog na halos magpaguho sa buong gusali. Habang humuhupa ang usok, hindi makapaniwala si Bu Jingfeng. Hinarang ng bida ang kanyang B-rank martial art gamit lamang ang hilaw na enerhiya ng Thunder Externalization. Napakadelikado ng ganitong klaseng talento. Nasabi na lamang niya na sayang at wala pang alam ang bida sa Thunder Attribute Spear Technique, dahil kung mayroon man, baka mas naging mahirap pa ang laban. Ngunit tumawa ng mahina ang bida at sumang-ayon. Totoong wala pa siyang alam sa teknik na iyon, pero bigla niyang itinanong kung ano ang mangyayari kung idaragdag niya ito sa mismong sandaling iyon. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang sibat. Ang gintong kidlat ay hinaluan ng nagbabagang enerhiya ng apoy. Nanlamig ang buong katawan ni Bu Jingfeng sa kanyang nakita. Doon niya napagtanto ang katotohanang mas malala pa sa kanyang inaasahan,
ang bida ay gumagawa na ng isang attribute fusion. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.